Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Department of Education turnover ceremony, idinaos sa pagitan ni VP Sara Duterte at incoming Secretary Sani Angara. Alice Guo at Guo Waping parehong nasa Immigration Lookout Bulletin. Lungsod ng Maynila, ikalima sa pinakadelikadong syudad para sa mga turista ayon sa Forbes Advisor. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang turnover ceremony ang dinaos ngayong araw sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at incoming Education Secretary Sani Angara bago ang nakatakdang pagbaba ni Duterte sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education bukas. Sa naganap na seremonya sa DepEd Complex sa Pasig City, personal na ibinigay ni Duterte ang seal at flag ng ahensya kay Angara. Ibinida rin ng outgoing secretary ang mga napagtagumpayan nitong programa at proyekto sa kagawaran mula nang maupo ito sa pwesto noong 2022. Sa kabilang banda, nagpasalamat si Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay sa kanya ng bagong katungkulan. Nagbigay pugay din ito kay VP Sara at sa iba pang outgoing DepEd officials na aniyay naging sandigan ng mga mag-aaral at guro sa panahon ng mga sulirani. Noong Hunyo nang inanunsyo ni Duterte ang pagbitiw nito sa pwesto bilang Education Secretary. Sa isang panayam, sinabi nitong personal at trabaho ang mga dahilan ng kanyang resignation. Siniguro ng Bureau of Immigration o BI ang publiko na ang mga pangalang Alice Guo at Guo Waping ay parehong kabilang sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO. Kasunod ito nang isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng nakaalis na ng bansa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo gamit ang kanyang Chinese passport. Ang ILBO ay ini-issue ng BI upang i-double check kung mayroong pending arrest warrants sa isang tao o kaya na may mamonitor ang kanyang galaw sakaling magtangka itong lumabas ng bansa. Nang tanungin naman kung maaaring nakalabas ng bansa si Guo gamit ang backdoor, inihayag ni BI spokesperson Dana Sandoval ngayong araw na ang dapat tanungin ukol dito ay ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. Una nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na ang suspended mayor at si Guo Waping ay iisang tao. Nahaharap sa kontrobersiya ang alkalde dahil sa pagkakasangkot nito sa mga illegal na pogo hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Kabilang ang Maynila sa pinakadelikadong syudad para sa mga turista sa buong mundo, ayon sa pag-aaral ng Forbes Advisor. Sa kanilang pagtatala, pumanglima ang kabisera ng Pilipinas sa riskiest city na nakakuha ng total score na 91.49. Nakuha ang total score dahil nasa ikalimang pwesto rin ng Maynila sa personal security risk, pangsyam sa crime at infrastructure security risk, habang nasa ikalabing-dalawang pwesto naman sa digital security risk. Bukod sa Maynila, nanguna sa kanilang datos ang Caracas sa Venezuela na sinundan ng Karachi sa Pakistan, Yangon sa Myanmar, habang nasa ika-4 na pwesto naman ang Lagos sa Nigeria. Samantala, pinangalanan naman nila ang Singapore bilang safest city to travel para sa mga turista base na rin sa rating ng US State Department dahil sa kanilang lowest natural disaster risk. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.